Ito, so, konting update sa ating ginawa ngayon mga ka-tech, no? So, bali isang, ito, Sony 40 inches model niya. Ayan, PDL-40W667E. And yung problema nito, 6 times blinking. And, ayan, alam niyo naman kapag 6 times blinking, backlight issue. So, dito, yung ginawa natin, sinek po natin yung kanyang backlight, isa-isa, yung kanyang strip. Normal naman, balance naman yung kanyang voltahe. So, ganito pala, hindi ko pa to nireplacean ng itong inductor coil na to. So, ito yung kanyang nakakabit dati. Then, na-repair na pala natin to dati. Ang ginawa natin ito dati is, dahil sa sobrang init yung itong resistor, inductor coil na to, kapag nakakabit dito, nalalaglag po siya. So, mga ginagawa natin, dinikit natin dito sa may frame niya mismo, so may kanyang ito metal. Tapos nag-wiring lang tayo papunta dyan. So nag-okay naman, umabot na mga ilang taon. So ngayon bumalik siya. Hindi na nalaglag. Pero 6 times blinking, lalabas naman yung logo ng Sony. Pero after maglabas ng logo, patay siya. Tapos balik na naman logo, then patay. Magsi 6 times blinking na po yung indicator natin dito. So kung kinakapa ko to, sobrang init talaga. Napaso nga ako dito sa ating kasi dinikit natin yung ating daliri dito, ang sobrang init pala. So paisip ako na baka pwede lang natin dayain yung kanyang protect dito sa kanyang backlight driver. So ang ginawa ko, ito yung ginawa ko, nagkabit ako ng 1K resistor to ground from pin 31 ng ating driver, backlight driver, yan, driver IC. So hindi mobra. So ginawa ko, yung out na feedback, yung negative side ng ating backlight strip, ayan, anim po yan na linya, pinagdudugtong po natin yan, ayan, pinag-short po natin yan, at saka tinest natin, akala ko pwede na, or uubra to. So hindi pa rin umubra yung ganitong dalawang, two ways of disable sa pag-disable ng kanyang protect na nating driver IC. Ayan, number niya. So nakakamit po yan. So ang ginawa ko, kasi sobrang init nga hindi ko makapa, napaso ako. So try kong nireplacean ng same number po ng inductor coil na to, 220. Ito yung pangalang number 16, tapos dito naman 015. Pero yung kanyang unang number 220, same po lahat. Kinuha ko po to, kinahoy ko po tong inductor coil na to dito sa may mismong board ng Sony na para sa backlight, supply din sa kanyang backlight. Gamit din sa kanyang backlight. Dito siya kinuha natin. And then nung ma-check ko, okay na, hindi na siya 6 times blinking, nag-normal na yung unit natin. Tuloy-tuloy na kayong pag-andar, nawala na yung 6 times blinking niya. So ito talaga yung problema. Pero kung tinitest natin itong resistance, pinagpapasya natin sila, kinumpare natin yung resistance nitong dalawa, okay naman, wala namang problema. So bakit kung nakakabit to, sobrang init, tapos mag 6 times blinking siya, yun sa sobrang init, siguro yung coil na sa loob nito sunog or nag-change value. Iwan ko lang kung tama ba tayo, basta may coil to baka siguro yung coil nito sunog na, kaya ito yung nangyari, iinit siya ng sobra. So dito kinabit na natin, tinest natin ng matagal, walang problema. Yan, nakakapa yung kanyang init. Iinit siya pero normal lang yung kanyang init. Dito talaga tulad nito na sobrang init talaga. Grabe. So wait, tatanggalin ko lang tong, basta nag-okay na to. Test natin para makita nyo, no? Ayan. So yun, no? Check natin. So yun, labas yung logo ng Sony, di ba? Ayan, nagtuloy-tuloy na siya kanina. Hindi po mapalabas natin yung HDMI input yan. Mamatay yung kanyang backlight, tapos babalik siya, then patay din. Magsi 6 times blink na po yung indicator natin. So yun, tuloy-tuloy ng ilaw ng backlight niya. Tapos kung kinakapa natin to, yun, nakakapa na talaga natin. Wala nang init. Kaya na mga kada siya ng mga half hour, yung init niya normal lang talaga. So yun talaga yung problema. Hindi ko alam kasi dati. Yung dating kasi nag-resistance ako nito, okay naman yung kanyang reading, no? So ginawa ko, dinikit ko na lang siya, tapos nag-wiring ako, which is okay naman, tumagal naman siya ng mga ilang taon. Pero ngayon, yan, bumalik na, hindi talaga
pwedeng ganun pang paraan. So, kailangan talagang palitan. So, kung alam pa lang po ito dati na papalitan lang pala to, ginawa natin yan. So, eto, tatanggalin natin yung pinagagawa nating daya dito sa kanyang driver, no? Tatanggalin natin yung resistor, tatanggalin natin yung pinagdudugtong natin dyan. And test natin ulit kung magno-normal ba ulit or steady pa ba yung kanyang backlight, hindi na ba siya mag 6 times blinking. So, yun. Tanggalin ko lang yung mga pinagagawa natin dyan. So, ito continue tayo, no? So, tinanggal po natin yung resistor dito, tapos yung kanina na pinagdudugtong natin dito, chinek natin. So, bumalik yung problema, nag 6 times blinking na naman siya, kahit okay na po yung inductor coil natin, no? So, ibig sabihin yan, merong problema din yung backlight niya kahit na tinetest natin kanina, ang backlight tester, normal naman yung kanyang backlight, nakailaw lahat, pero meron lang konting pagbabago, 44.7 kasi yung strip na normal niya. Meron ako nasukat dito is 44.8 saka 44.9. So yun siguro yung nadidetect ng ating driver kung bakit siya pinaprotect niya. So ginawa natin, binalik lang po natin yung ating ginawa dito, yung pinagdudugtong na negative side ng ating strip dito. So nung may balik natin yan, nag-normal na po ulit yung unit natin, hindi na po siya nag 6 times blinking, no? So, ito kung talaga, kailangan talaga palitan ng backlight kasi medyo matagal na rin eh. Pero at least okay pa naman yung backlight na nakailaw pa naman lahat. So, ginawa natin is dinaya lang natin yung kanyang protect, no, para magamit pa na mayari at maiwasan pa makabili ng bagong backlight kasi medyo lalaki yung gastos niya kung papalitan natin ito ng backlight. So, explain na po natin sa mayari na galing talaga yung panahon na masisira yung backlight, so kailangan naan nila ng budget, no? So ngayon pwede pa naman sa repair, so ngayon lang okay pa naman. So i-test pa natin ito ng matagal, so testing muna tayo. Power on ko lang. Wait, yung backlight, ilang yung backlight. Ayan, continuous na po siya, hindi na siya namamatay na. Ayun. Yun. So, hindi na po siya namatay. So, ganun lang. Kahit na ang problema nito is yung kanyang inductor coil. Pero nung matanggal natin yung pag-disable ng protect, bumalik yung problema. So, mas maganda talaga yung ganitong siguro. Pero dalawa naman pamaraan sa pag-disable ng protect nito. So, yung tinanggal natin yung resistor, okay pa siya kasi pa natin to, pinagdudugtong pa natin yung kanyang negative sa ng backlight strip niya. So nung matanggal natin to kanina, bumalik yung problema. So kinabit na lang natin ulit, pinagdudugtong natin ulit yung kanyang negative side ng ating strip para madaya yung protect ng ating driver IC. So yun, okay. So hanggang dito lang yung video natin mga paps, and maraming salamat sa mga nanonood, no? May God be as always, and this is your service Brian Jose Tech. See you in our next video. Bye.